Lumen Christi. Mahalyo, no? Patuloy natin pinagnilayan ang liwanag ni Kristo ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya pagkakataon na kung saan sa Ibanghelyong ating narinig ay ang pagkilala ng dalawang disipulo. Ang isa'y pangalan ay Cleopas, yung isang hindi ng pangalan ng kanilang paglalakbay pagulong Emmaus. Bakit sila pumunta ng Emmaus? Kasi sila ay disappointed. Bigo. Sila ay nakusyami. Bakit? Kasi ay si Jesus, tulad ng kanilang kwento, na kinikilala nila na magligtas sa bayang Israel, ipinapatay ng mga namumuno, hinakot sa krus. Bagaman mo narinig nila yung kwento ng ilang mga kapamilya pumunta doon sa bibilang ni Jesus at ng mga apostol, pero binanggit dito hindi nila makita sa Jesus. Kaya sila yung malungkot na umuwi sa kanilang tahanan, sa Emmaus. Uuwi na sila, sumo na sila. Bakit? Kasi si Jesus ay napalaya. Pero bahagi yun, kung saan ay sa Ebanghelyo, yung pinahanap sa Ebanghelyo, na ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili. Bagaman yung terminolohiya na ginamit na rito ni Jesus. Kasi hindi nila natin tayong pagkilos ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Tayong hahangal ninyo. Sa mga nakalipas ng mga araw ito, mga nagsisimbaw ng ordinary day, ay binibigyan nila ng pag-uwi yung isang biyaya ng mga mahindag, yung mga matatandang ano yun, yung biyaya ng pagkinalis. Kasi gawa ng maraming karanasan, yung mga matatanda, kung ano sila, ay marunong kumilalis, ito ay galing sa Diyos o galing sa tao. Dito ay sinabi ng Jesus na kaya hangalin nyo. Bakit? Kasi hindi nila naunawaan ay ito ay bahagi ng disenyo ng pagligtas ng Diyos. At sa paano pamamaraan, dalawang bagay. Bagaman maraming beses na natin ibibigyan ng pamilya, ipinayaan natin na dapat natin pag-ibahin ngayon sa araw na ito. Ano ito? Una, yung banal ng kasulatan. Sinabi ng Jesus na mga bagay na tumutukoy sa Kanya mula sa mga isinulat ni Moises. Ano yung mga isinulat ni Moises? Yung unang 5 libro sa banal ng kasulatan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Bahagi mo ang kung saan nakita mo natin hanggang sa mula isinulat ng mga propeta. So practically, ay ito'y nagpapahayag ng banal na kasulatan yung lumang tipan. Wala pa ako kasi yung bagong tipan. Yung bagong tipan ay isusulat pa. Kasi yung ang unang sinulat sa bagong tipan ay isinulat pa 80 70 to 80 ito kaya nakakalaman ito perfectly 80. So kaya bahagi yun na ipinamamanin na napakahalaga yung pag-inig, pagbabasa,
banal na kasalanan. So, mahal yun. May tayo kapag-aralan ko, may unang pagbasa tayo, may Salmo Responsorio, may kalawang pagbasa, may Ebanghelyo. So, itong apat na ito, pwede rin natin pagawin na pagdaydayan. Sabi nga ako, kahit na araw-araw, pwede namin i-access sa mga social platform, Facebook, meron dito sa mga TikTok. So bahagi yun ang kung saan yung nakita ko natin. Pero isa ko sa mga awit at mahuli.com. Yun po. Pwede natin basahin ito. At pwede rin natin pakinggan. Mayroon din ng audio file para doon. Para makikinig na lang tayo. Lalong-lalo na doon sa mga may edad na nahihirapan sa school. Pwede nyo yung i-play lang. Pero yun, magbasa tayo ng banal na kasalanan kasi yun, doon natin makikita. Yung mga pamamaraan at pagkilos ng Diyos ng kanyang pagpapakilala sa tao. At doon din natin makikita yung kung paano nakilala ng mga tao ang pagkilos ng Diyos. Bahagi yun, kahit na simula pa kay Adan at Eva, kay ako, kay Moises, kay Abraham, kay ako, kay David. Bahagi yun na kung saan makita ko natin sa mga propeta. Propeta na kung saan nakita natin na nagpapahayag ng Messiah doon. Kay Propeta Amos, yung kanilang patalakbay mula sa Hito hanggang Minina, yung lupang pangako. So ipinamamanig ko doon yung mga istorya na magsasabi na ito yung mga pagkilos ng Diyos. Kahit na sa kailangan ng kahirapan na dinaranas ni Job. So bahal nyo, malaki yung may tungkol sa atin na itong mga karanasan na masasabi natin, karanasan ng Diyos, karanasan ng tao tungkol sa Diyos. Kaya, patuloy yung tayo magbigay ng banal na kasulatan. Bahagi yun, wala akong tingin yun. Kahit sabihin natin na nabasa na natin yung buong Biblia, marami yung naiisip pa iwanan sa atin ng buong kapal. Pangalawa, saan? Sa pagpagitan ng paghahati-hati ng tinapay. Ito yung pamamaraan ng pinamanig ni Jesus. Nakilala nila na yung kanilang kausap na habang kinakausap sila, nag-aalab ang kanilang mga puso. Bakit? Sa paghahati-hati ng tinapay. So, sa mga Hebrew, bahagi ng kanilang kultura bilang isang Israelita na yung hinahati ng tinapay bago mag-kumain ng ama ng tahanan o yung kinikilala siyang ulo ng tahanan. Siya yung nag-ahati ng tinapay. Pero paano nakilala ng mga alagad? Well, kung makikita natin muna ay si Jesus ay hindi naman nila tagay. Kilala ka ay si Jesus ay yung kanilang Panginoon sa Kristo na nag-iligtas sa kanya na doon kumain at doon muna tumigil pag sabi ng gabi. Pero si Jesus yung naghati ng tinapay ang ibinigay sa kanila. Yun yung pamamaraan na nakita natin doon saan na ipinamanin niya sa huling hapunan. Na kung ito sino ay pinapakinabangan natin kung tayo naghihiwang ng banal na misa. Kaya po nawa makita natin yung kahalagaan ng banal na misa yun. Pagsasama yun, hindi po ito reenactment.
Hindi lang mo ito pagsasaliwa, ito pagsasangayon. Ibig sabihin, kung ano ang nangyari sa dulong ng Kalbaryo, nangyayari ngayon. At kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus, ay ibinibigay niya ngayon sa banal na pagdiriwang ng Eucharistia. Na kaya niyanais namin na nawa ay higit natin pakinabangan, matanggap namin. So, kalimitan narinig namin yung ibang sekta, tinanggap mo na ba ang Panginoon bilang Panginoon at magpagligtas? Dapat o sagutin natin maraming beses na. No? Hindi lamang sa kainan, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, ngunit katawan at espiritu. Nakakaisa natin sa Jesus. At pinaniniwalaan natin sa ano ang binapay ay naging kabahagi natin sa Jesus. Kaya nga yung patuloy namin hamon, sabi ko, kapag walang hadlang, tanggapin ninyo sa Jesus. Bakit? Kasi hindi lamang sa Jesus yung nakasulat sa libro. Hindi lamang yung sinabi ng pari, ngunit yung yung naging kabahagi mismo ng bawat isa sa atin. Kaya nga kapag tayo ay nag-uumunyon, nakakasama mismo natin si Jesus. Kaisa natin si Jesus. Kausapin natin si Jesus. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kasi sabi nga ay para masabi natin na nakilala natin si Jesus, hindi lamang gawa ng sabi ng iba, naging kabahagi mismo ng ating buhay. Nasaan natin higit ng magpapakinabangan niya? Sa banal na Eucharistia. Kapag tinatanggap natin mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo sa anyo ng tinapay at ng alak na nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Para masabi natin na talagang kilala ko sa Jesus, nagiging kabahagi ng ating pang-araw-araw ng pag-ibig. Kaya napakalaga ro na kausapin natin sa Jesus. Kaya kapag walang hadlang, ito yung kalimitan niya, kapag walang hadlang, magkumunyon kayo. Ano yung hadlang? Hindi kapag kayo may kasalanang malaki. Ano yung kasalanang malaki? Yung nasasakat sa sampung utos ng Diyos. Ano yung sampung utos ng Diyos? Ipigil mo ang Diyos ng sa lahat. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabunuan. Magsimba ka kapag araw ng linggo at beses ng pamilya. Mga igalang mo ang ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling at manumpa laban sa iyong kapwa ng walang na hindi maayos na kadahilanan. Huwag kang manirang buhay. Ikasya ay huwag mong pagnasaan ang di mong asawa. Huwag mong pagnasaan ang di mong pag-aaral. Kung wala ka naman ginawa malaking kasalanan na dapat din, magkumunyon ka. Pero kung mayroon, mag-umpisa ka muna. Bahagi yun. Kapag hindi ka nag-umpisa, nag-umunyon ka, ay dadagdag lamang ang kasalanan mo. Kaya bahagi mo yun. At pagkakataon, walang usahan na yun. Ano po yung isang hadlang? Yung Eucharistic fasting. Ano yung Eucharistic fasting? Isang oras na hindi pagkain ng anuman o pag-inom maliban ng tubig. Kahit na yung babol ka, ay ano yun? Lumalabang yun sa Eucharistic fasting. Bahagi yun na kung saan ay may ilagay natin isang oras bago ng komunyon ay
ihanda namin yung ating sarili sa magkakatatanggapin natin ay walang ibang kundi ang Diyos na naghabig ng kanyang sarili para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Doon natin na makikita natin na unti-unti natin nakikilala sa Jesus. Kaya nga ho, tayo ay pinapahayagan natin, magsimba tayo pag-araw ng linggo, sapagkat yun ang pag-uuputan natin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng naibig na ito. Kaya po kami sa iba ay, pati nahirapan ako magpakabait, gusto ko lang bumait. Kumuha ka ng lakas. Kanino? Kaya Jesus, magsimba ka every Sunday. Kasi hindi mo naman kakayanin yung ikaw lang ang lalaban niya sa kasumaan. Kung anong mang uri na pagkilos na gagawin natin sa daigdig, pinakilala natin, higit natin makilala sa Jesus natin na handang palaging gumabay at sumama sa ating paglalakbay sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa buhay na walang hanggan.